sinuot at tumingi po ng patnubay sa isang Diyos na tunay. Panginoon. Hallelujah. Panginoon Jesus, sa oras nga po ito, O Ama, patuloy po kami ng pupuri na sumasamba sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan at nagpapasalamat, Panginoon Diyos. Tunay nga po na Diyos na minasampuan napakabuti, na iisang Diyos na tunay na walang kapal. Panginoon, sa oras nga po ito, Ama, kung saan kami nasampuan, kagkasala, nagkamali, Panginoon. Kung maging sinadya man may pag-akasal, ito man ay aming nasalita, naikilos, na hindi kalugod-lugod sa ibang narapan. At natin din po, Panginoon, ito sa ngayon ng kakulang. Binutas ko sa amin, Panginoon Diyos, hindi po namin natutunan. Panginoon, Diyos, sumaho po kami, kapakumbabang sa ibang napaan. Patawarin po ninyo bawat sa aming Panginoon. At kami rin po, Panginoon na Diyos, nagpapalinis sa lahat ng aming karamihan ay puso't kaisipan sa dugong banal na umagos sa kus ng Kalbaryo. Upang sa oras nga po ito, marapatin mo bawat mga nakong narito, Panginoon. Maging kaya-kaya na hayang buhay na walang kabintasan. Upang sa oras nga po ito, Ama, sa pag-aaral na yung mga buhay na salita, ay malaya akong makakilos. Sabi kilagit na may kalayaan, Panginoon. Kagilang Diyos na kung po naalipin mo, nagagamitin sa oras nga po ito, Ama. Panginoon, wala po akong malang Panginoon. Nasa iyo lamang po ko dipindi sa iyong mga salita. Panginoon, sa oras nga po ito, Ama, gamitin mo lamang po ko, Ama, bilang instrumento mo, Panginoon. Bilang gano'n yung pagpapala, Panginoon. Bilang pinakabibig mo lamang sa oras nga po ito. Pero ikaw ang totoong magsasalita. Panginoon, dalhin mo ko sa hindi ko rin Panginoon, na ikaw mauna sa aking dakilang Diyos. Ama, bigyan mo lamang po ako, Panginoon Diyos, ng karunungan, kaalaman, Panginoon Diyos, nagbumulay sa ibang na Espiritu. Upang sa oras nga po ito, Ama, ang iyong mga salays, ang mga salita ng Espiritu, Panginoon Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Pukatan mo kami na ang Espiritual upang patuloy po namin mapangunawa ang iyong mga salita. Sumilalim kami na iyong kapangyarihan, Panginoon. Naayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang patuloy ng bumilos, mangusap, sa oras nga po ito, umay na may kalayaan dakilang Diyos. Panginoon, huwag mo lamang hayaan, pahintulutan, makagambala, makapanggulo, makapanguwasan, makapaminsalang, Diyablo, Satanas, sa mga pangyarihan, pangalan ng mga Panginoon na Kristo. Lahat ng mga espiritu ng kadiliman ng gugulo sa lugar nito, amin silang tinatalian sa pangalan ni Jesus. Cast out ang devil, lumayas kayo sa lugar. In Jesus' name, in Jesus' name. Muli, Panginoon, at hanggang sila lamang pinakamas na papuring pagsamba, in Jesus' mighty name, at tayo magsabi, Amen. Praise God. At tayo nga po, kumusta na po ang bawat sa atin bilang naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marahil tayo po lahat mga kapatid, mga magulang, sa ating paglilingkod sa Panginoon, iba-iba. Amen? Iba-iba at kung saan mga kapatid at ang ating mga paglilingkod at nariyan patuloy na kinakailangan kung tayo po ay tumanggap sa isang Diyos na tunay, mga kapatid at mga magulang, para dapat natin siyang paglingkuran habang tayo nabubuhay. Amen? Kuminsan nandiyan po yung pagsubok, problema, sakit, mga bagay na nangyayari po. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, kabuntot po natin. Amen? Pero yan, ang siyang katunayan upang tayo po ay tumibay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? At nariyan niya po ang ating kapatid na si Brother Pengos yung naka-schedule. Pero yun nga po, yung kapatid na sabi niya, yung talagang ganyan po, si Pastor Tim, hindi magkakataon, hindi ko siguro yung gagamitin ng Panginoon. Kasi pagkabilang lang po, minsay,
ng Panginoon. Amen? Kagabi po kasi, para meron pong mumudyok sa akin na magbasa ng salita ng Panginoon na ang minsay ito po. Mga kapatid, ang minsay ng Panginoon, huwag niyo pong isipin na kayo po yung pinipensyon namin. Hindi. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, maging ang mga aral ng ating mga Panginoon, kung minsan ito po yung mga ginagamit lamang. Amen? Kung minsan mga kapatid, mga magulang yung salita ng Panginoon, paalala po, ito po ay nakakasakit sa ating mga puso kapag ito po yung ating narinig. Amen? Kumbaga sa ito po ay araon. May sugat ka. Pagkatapos mga kapatid ng salita ng Panginoon, yung araon na yan, nabuusan yung sugat. Amen? Kung minsan mapasigaw ka, bakit? Maakti. Ganyan po mga kapatid ang salita ng Panginoon. Kami po na magdiligan ng Panginoon kumisan, kung kami tatanungin po ninyo, ayaw po namin tumayo. Nandahil nga po ito'y kaloob. Nandahil nga po ito mga kapatid at mga magulang, inatang ng Panginoon sa aming balikat, hindi po namin ito matatakasan. Amen? Kapag hindi po kami nagpagamit mga kapatid, kinakailangan magpagamit ang may katapangan sa paglilingkod o sa mga salita ng Panginoon. Siguro ang ating title, mga kapatid, sa title pa lamang talagang masasaktan na po tayo. Ang liko ay magpapakaliko, ang matuwid ay magpapakatuwid. Yan po ang ating mensahe sa oras nga po ito. Amen? Pero mga kapatid, alam po natin at alam ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa atin tayo po natin tumatawag maging masama. Hindi lahat ng mga tumatawag sa atin ang sabi ng Panginoon, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanan ng langit. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, yun lang ang gumagana ng kalooban ng ating amang nasa langit. Amen? Amen po ba? Siguro magpasimula po tayo dito po sa unang Korinto 6, chapter 6, verse 8 hanggang 11. Ganito pong sabi ng Bible, mga kapatid. Ngunit kayo rin ang mga gawa ng kalikuan at nagdadarayan at ito sa mga kapatid ninyo. Tignan po ninyo. Sabi po ni Apostol Pablo, ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nagdayaan. Amen? At ito sa mga kapatid ninyo. Tignan po ninyo. Mayroon pong wari ang ating apostol dito. Ito po mga kapatid ko, mga magulang sa mga kapatid. Pagkitaas po, ang lebe ay o hindi pa ganyan yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaarihan ng Diyos. Kaarihan ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapi, ni ang mga mapagyamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mapangalunya, ni ang mga mambababae, ni ang mga mapakiapi sa kapwa lalaki, bakla, nabo. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manlalasing. Mayroon po pala dito, manlalasing, ligong gawa, na po. Huwag na natin tangilin ng inumin ng alak. Ni ang mga mapagtumayaw, ni ang mga mapanglupi, ni ay hindi magmamana ng kaarihan ng Diyos. Ang ibig sabihin pala mga kapatid, kapag tinatangilin po natin yan, wala tayong kapag-apagasa sa buhay. Amen? 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangapugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon
Jesucristo sa Espiritu ng ating Diyos. Yan po. Kapag tayo po daw po tumanggap, yan po ang nangyari. Napo? Ang sabi po sa umpisa, tignan po rin niyo po, at ganyan ang mailan sa inyo. Ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid mga kapag tinanggap mo ang Panginoon, siya po ay banal, binanalan tayo ng Panginoon. Pero ang sabi ko doon mga kapatid mga magulang, ganyan ang ilan sa inyo, sabi po ni Apostol Pablo. Amen? Ito po mga kapatid mga magulang, kung minsan tayo po talaga ay masasaktan sa salita ng Panginoon. Pero kung minsan sinasaktan ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin doon mga kapatid mga kinamurihan ka ng Panginoon. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Amen? Parang pangampunat ng Diyos sa oras natin ito. Pangalawang Thessalonica 3, chapter 3, verse 6, ganito pong sabi. Aming iniuutos na sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo'y magsiiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa aral. Ang ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo po ay tumanggap sa tunay na aral, sa matuwid na Diyos, kinakailangan mga kapatid kapag tayo po daw po hindi lumalakad sa ayos o sa aral na tinanggap po natin, ang sabi po dito, hindi ang aral na tinanggap mula sa mga apostol. Kung hindi mga kapatid mga magulang sa kalikuhan na ginagawa ng isang tao. Amen? Dito nakikita po natin ang sabi po ni Apostol Pablo, magsiiwalay. Amen? Mga kapatid po yun na hindi lumalakad sa kaayusan ng katuwid ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, nag-warning si Apostol Pablo na dito po pinaiiwas niya. Pero sa atin kapag hindi lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, nakikita po natin, kung minsan hindi po natin sila iniiwasan, pinapaalalanan natin sila. Amen? Amen po ba? Pero si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, iiwasan ninyo sila, maghiwalay kayo sa kanila. Pero tayo, kapag mayroon dito mga kapatid, kausapin po natin, ipaliwanag po natin kung ano po ang matuwid na katuwiran ng Panginoon. Amen? Ito pa kapag pinaniwalag mo sa isang kapatid, kapag ito po ay hindi niya tinanggap, nasa kanya yun. Amen? Siya ang aarap sa Panginoon. At dito rin po mga kapatid sa Galatia, chapter 5, verse 19 hanggang 21, ganito po ang sabi ng Bible. Hanggang 21, 19. At kaya ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pagkitiyapi, karamihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panlilibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababaha-bahagi, mga idwang pananampalataya, mga kapanatilian, mga panglalasing, tignan po nyo, mga kalayawan at ang mga tulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipinaalala sa inyo
tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayon, ang mga bagay ay hindi makagmamana ng kaalihan ng Diyos. Tignan po ninyo. Ang ibig sabihin, kapag diyan po ay nandyan ka, sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, kapag hindi ka nagbago, namatay ka, wala kang inaasahan sa kaalihan ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung wala kang inaasahan doon, kinamatayan mo ang kasalanan, mga kapatid, saan ka kaya pupunta? Ang tanong. Si Badredin nga kanina, binasa niya yung napakaganda. Napulot niya yung salita ng Panginoon. Ang sabi ko doon, mga kapatid ko, mga magulang, kung daw po ay ngayon ay mamamatay ka. Amen? Mamamatay ka ngayon. Kung hindi ka naman sigurado, saan ka kaya pupunta? Ang sabi ay kasulatan mo sa kanyang binasa. Amen? Ganyan po mga kapatid, kaya tayo nag-aaral ng mga salita ng Panginoon upang yung salita ng Panginoon mayroon pong warning. At ito po mga kapatid ko, mga magulang, kinakailangan kapag ito po ay mapanganib, ay huwag mong pupuntaan. Amen? Mahali mo itong ikamatay. Maharing mapaamak ka. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. At dito rin po mga kapatid sa Apocalypse chapter 22 verse 11 hanggang 12. Ganito po sabi ng Bible. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakalumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa inyo ayon sa kaniyang gawa. Tingnan po ninyo. Kung titignan po natin mga kapatid ko, mga magulang, gantimpala. Gantimpala, madali daw po pumaparito ang Panginoon kapag siya pumarito. Ano po kaya gantimpala natatanggapin natin sa Panginoon? Gantimpala kaya o ganting parusa ang tatanggapin po natin? Mga kapatid, tignan po ninyo. Masabi po ng Bible, ang liko daw po ay magpapakaliko pa. Ang marumi ay magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid, ang banal ay magpapakabanal. Amen? Pero dito po mga kapatid ko, mga magulang sa 22 verse 12, ano po sabi po rito? Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Amen? Amen po ba? Amen? Amen po ba? Sino po gustong makatanggap ng gantimpala? Kapag ikaw sinusunod sa Panginoon, tayo po lahat ay gusto po natin. Pero dito po mga kapatid ng Panginoon, hindi siya liko upang limutin ang ating mga gawa. At dito po mga kapatid ko, mga magulang, ilan ba tayo dito eh? Hindi naman po nagsisinungaling ako. Alam po ninyo, ang salitang kapag tayo po daw po ay nagsisinungaling, kapag tayo po ay lumalabag sa salita ng Panginoon, ang sabi ng Bible, tayo po daw po ay nagsisinungaling. Amen? Wala po sa atin ang katotohanan. Kaya dito po mga kapatid, tignan po ninyo mga sinungaling saan po bahagi. Dito po mga kapatid, Apocalypse chapter 21, verse 8, ganito pong sabi ng Bible. Ngunit sa kagawa at sa mga hindi mananampalataya at sa mga
kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapi, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagbibigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tignan po rin. Kung hanggang ngayon Kristiyan tayo nagsisinungaling, tignan po ninyo, wala po tayo. Hindi po tayo magmamana sa karya ng Diyos. Tignan po ninyo, hanggang lang daw po bahagi doon po sa dagatang apoy, sa dagatang nagbibigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tignan po ninyo. Amen? Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon, hindi po natin masasabi na tayo po ay nagiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen? Kung ito po hanggang ngayon ay nagsisinungaling po tayo o nagiging duwag tayo sa katotohanan na ito po hindi natin pwede ipaglaban, mga kapatid, ang bahagi din po dyan sa dagat-dagatang apoy. Nagiging duwag ka sa katotohanan, hindi mo pwedeng may paglalaban ang iyong pananampalataya. O kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, ang bahagi mo rin po mga kapatid at mga magulang sa dagat-dagatang apoy. Kung mapatay ka ng tao, ang bahagi mo rin ay sa dagatang apoy. Nakikiyapid ka. At ang iyong bahagi rin po kapag hindi ka nagsisi, kinamatayan mo ang iyong bahagi, wala kang inaasahan sa buhay na walang ka, kung hindi sa dinigas na apoy at asupre. Ito po mga minamahal mga kapatid, kuminsan ang aral ng Diyos dito, wala pong tinatanggikan. Ang ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan huwag po tayong pipili sa mga bersikulo. Kinakailangan kung ano po ang nakasulat, dito po mga kapatid ko at mga magulang ipakayag natin. Kung minsan mga kapatid, pinangalalayan natin ang ating kapatid, nagkakasala. Kung hindi wawarin ng Panginoon, kung siya patuloy na nagkakasala, nabubuhay sa pagkakasala hanggang ngayon, ito po ay kinamatayan niya mga kapatid at mga magulang. Ito po ang mangyayari sa kanya. Amen? Ang dahil nga po nagiging sinungaling siya sa katotohanan, ang katotohanan na kanyang tinanggap, ang aral ng Diyos mga kapatid at mga magulang, nagiging liko siya. Yan ang kanyang bahagi sa dagatang apoy at asupre. Kaya mga kapatid, dito napakahirap po talaga ng mangaral. Kung minsan nangangaral ka dito mga kapatid, mayroon na palang nagagalit sa inyo. Amen? Kaya kung minsan nakaroon ka sa Panginoon, huwag na lang yung gamitin mo, iba na lang. Pero mga kapatid ko, mga magulang, iniyatang po ng Panginoon sa aming mga balita na tinawag po kami mangaral ng salita ng Panginoon. Kinakailangan kapag nangangaral po tayo dito mga kapatid, walang personal lang, trabaho lang. Pero hindi po kayo pinanirigan. Amen? Mahal kayo ng Diyos at mahal kayo namin mga kapatid. Kaya ito pinararating po namin sa inyo upang tuwing alakas sa langit. Pagkatapos, Panginoon, tulungan mo kong amen? Tulungan mo kung maisuko ang ating sarili at matuwid na maglingkod sa iyo. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Mas daman walang matuwid. Isang mayaman, naglalakad ang Panginoon, isang binata. Ang sabi po ng binata, mabuti, puro niyang pagkasabi. Alin sa mabuti? Isa man ay walang mabuti. Mayroon lamang sa mabuti ang Diyos. Amen? Pero sa lupa, ang sabi ng Panginoon ay walang mabuti. Pero ang sabi ko ng binata mga kapatid at mga magulang, ito yung ating babasahin sa Matthew 19:20-24. Ano sabi? Hindi natin babasahin. Pagkita na lang natin. Naglalakad ang mga Panginoon. Kung din po mga kapatid at mga magulang sa versikulo ng 18, 19, 20, ang sabi po ng binata, kung titignan po natin
talastasin mo mga utos ang sabi ng Panginoon. Amen? Yung 10 commands, mga kapatid ko, mga magulang, yung 6 na relasyon sa mga tao ay sinabi ng Panginoon. Mula sa pagkabata ko, ang sabi po ng binata ay ginanap ko. Ano pa ang magiging ulam? Yun pong katanungan. Ano pong ulam? Maging sa ating mga Kristiyan. Ano ko yung ulam? Naglilingkod ako sa Panginoon at ang aking mga gawa, ito kayo kinalulog ng Panginoon, nagiging matuwid pa kaya ako sa paningin ng Panginoon o nagiging liko ako. Amen? Ganyan po ang mga Kristiyano. Ito po mga kapatid ko, mga magulang, kung ating itong iisipin, ang sabi ng Panginoon, kung ibig mong maging sakda, ang sabi po, ginanap niya yung relasyon sa tao, yung 6. Ito po ang katanungan ng Panginoon. Kung ibig mong maging sakda, yumayo ka, ipagbili mo ang iyong lahat ng iyong tinatangkilig, at pumarito ka, ibigay mo sa mga buka, at sumunod ka sa akin. Ano pong nangyari? Namalaw po ang mukha ng isang binatang mayaman. Talagang sabi ng Bible, napakaraming pag-aari, mayaman. Pero sabi ng Bible, mga kapatid ko, mga magulang, namalaw ang kanyang mukha. Tumulikod sa ating pinakamama ng Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang utos ng pinakamama ng Panginoon, ayaw niya. Amen? Kaya sabi po ng Panginoon, katotohanan, sabi po sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, napakahirap na pumasok sa kaharian ng langit ang isang taong mayaman. Inulit ng Panginoon, magaan pa ang komedyo na makapasok sa butas ng karayon kesa papasok sa kaharian ng langit. Ganyan din po tayo. Napakaiksi po yung pinto. Yun po ang tinatanong ng Panginoon. Napakaiksi po yung pinto. Kung hindi po tayo susunod sa ating pinakamama ng Panginoon, maging yung karayon, mga kapatid, o butas ng pintong napakakipot, hindi po tayo makapasok. Amen? Pero yung komedyo, sabi ng Panginoon, kung titignan mo, napakalaki yung komedyo. Nang sabi po ng Panginoon, mabuti pa yung komedyo na makapasok sa butas ng karayon kaysa isang tao na ayaw sumunod sa Panginoon, hindi siya makakapasok sa karayon ng Diyos. Amen? Isang pa po natin parapakan ng Diyos sa oras natin. Ito po yun. Ito po may katanungan. Ang tanong po nito mga kapatid ko, mga magulang, si Apostol Juan, propeta. Ang Espiritu ng Panginoon ay pumapasok sa kanya. Ito po mga kapatid, pagtingin na ni propeta dyan, ito po ang sinabi ng ating pinakabagal na Panginoon. Ang mga papasok doon, alam po ng Panginoon. Kapag tayo po ay tumatangkilik pa sa mga karumalduman, mga kasunod na gawa, mga kapatid, walang kang inaasahan sa buhay. Maliban lamang na magsisi ka at isuko mo sa Panginoon ang lahat ng mga bagay at sumunod ka sa Panginoon, sigurado, isa ka sa mapahal. Amen? Apocalypse, verse 21, chapter 21, verse 27, 20 kong sabi. At hindi papasok doon. At hindi papasok doon. Sabi ko rito, ng anumang, sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal na siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaong laman ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang ibig sabihin, mga kapatid, napakabuti pong Diyos. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Tignan po ninyo. Masabi po dito, hindi siya papasok. Ang mga karumalduman
o siyang gumagawa ng mga kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen? Amen po ba? Pero dito mga kapatid, tingnan po ninyo. Sino pong nag-iingat sa atin? Ang damit na mabuti, siya po ay mapalad. Pag sinabing damit, yun po ang araw ng Panginoon. Yun po mga kapatid, ang utos na Panginoon. Iniingatan mo. Dito po sa Apocalypse chapter 22, verse 14, ganito pong sabi ng Bible. Mapapalad ang nangagugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Tingnan po ninyo. Sila pong mapalad na nag-iingat ng utos ng Panginoon. Sila na nanatiling malinis ang kanilang mga damit. Yan po sabi ng Panginoon, sila daw po ay mawapalad. At sila naman po may karapatan sa puno ng buhay makapasok sa bayan. Ang ibig sabihin sa kalangitan ko yun. Amen? Amen po ba? Minsan pa muna natin palawakan ng Diyos. Huwag po tayo malungkot. Narinig po natin ang araw ng Panginoon. Huwag po tayo malungkot. Dapat magsiya tayo. Bakit? Kasi naaalaya ang salita ng Panginoon upang ito po ay ating mapakinggan. At dito rin po mga kapatid ko, mga magulang, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Amen? Siya rin ang nagpapatibay sa atin. Siya ang nag-iingat sa lahat ng kasamaan. Kung tayo po ay pinanatilihan natin malinis ang ating damit na mayroon po tayong karapatan sa puno ng kahoy ng buhay. Dito po mga kapatid ko, unang Thessalonica chapter 3 verse 3, ganito pong sabi ng Bible. Thessalonica, Timoteo yata, kadwa, pangalawang Thessalonica chapter 3 verse 3, ganito pong sabi. Ngunit tapat ang Panginoon na nagpapatibay sa inyo at sa inyo'y nag-iingat sa masama. Amen? Kung hindi kayo ingatan ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, nandun ka na sa kasamaan. Nandun ka na mga kapatid sa kalikuan. Na dahil matigas ang ulo mo, nandun ka sa kalikuan, mga kapatid ko, mga magulang, sabi ng Panginoon, iniingatan kita, anak. Lagi kitang iniingatan. Dito ka. Huwag kang pupunta dyan. Pagkatapos mga kapatid ko, mga magulang, doon, pupunta ka sa kasamaan. Anong saysa? Ang pag-iingit ng Panginoon. Kung tayo po'y nagiging matigas ng ating mga ulo. Amen? Iingatan ka ba ng Panginoon? Amen? Lagi po natin sinasabi na ang Panginoon ay nag-iingat sa akin. Kumusta mga kapatid? Tayo po ba ay pinapanatili natin na malinis ang ating mga damit? Amen? Yung damit na yun, yun po yung utos. Yung damit na yun, mga kapatid ko, mga mag-iingatan mo yung utos ng Panginoon. Tinutupad mo. Pagkatapos mga kapatid, nandiyan. Ang Panginoon ay nag-iingat. Sabi po rito, tapat, ngunit tapat ang Panginoon na nagpapatibay sa inyo at sa inyo'y nag-iingat sa masama. Iiwas ka ng Panginoon sa masama. Kung nakikita ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, yung puso mo na handang sumunod. Amen? Handang malinis. Pinapanatili
malinis sa iyong damit. Nakasuot. Yun po sabi ng Panginoon. Pero kung hindi, mga kapatid, hindi mo pinapanatili malinis ang iyong damit, lumiligo po tayo, nagiging sinungaling po tayo sa paningin ng Panginoon sapagkat ang tinanggap po natin katotohanan, totoo, pagkatapos nandun po tayo sa kalikuan, mga kapatid, yun po ay hindi matatanggap ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Maliban lamang, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon naman kasi sagana sa awa kung handa kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Nandiyan po, mga kapatid, hindi na natin babasahin. Isaias. Amen? Ano po sabi doon? 180 na tayo. Gaano daw po kapula ang ating kasalanan. Amen? Ito man mga kapatid ko, mga magulang, talagang yung kasalanan mo talagang mapula na. Ang ibig sabihin, pumatay ka ng tao, nangalunya ka, lahat ng mga bagay, ginawa mo, sabi ng Panginoon. Gagawin dito kung ikaw ay magsisi. Kapag sisi mo mga kapatid, huwag ka nang babalik doon. At doon matutupad. Sabi ng Panginoon, tila mapula ay gagawin niyang balahibo ng tupa na bagong paligo. Amen? Ganyan po ang Panginoon. Kung tayo po mga kapatid, andang magsisi at iwan ang lahat ng ating mga tinatangkid na kasamaan. Kaya ito po malapit na bumalik ang Panginoon. Gusto ng Panginoon tayo po lang at makala sa kasalanan. Bitawan po natin yan, mga kapatid. Huwag po natin tangkilikin. Bagkos kapag ito'y tinangkalikin po natin hanggang ikaw ay bumalik ang Panginoon, hindi ka nagsisiyo na wala ka ng buhay, mga kapatid at mga magulang, ang mangyayari lamang sa atin, itatapon lamang tayo ng Panginoon. Amen? Kasi para lang tayong kahoy. Yung kahoy kapag walang pakinabang, walang bunga, nangangalat sa kapaligiran, puputulan ng may-ari. Kaya ikaw, kapag ikaw ay puno ng mangga, napakarami ng bunga mga kapatid at mga magulang, iingatan ka ng may-ari. Amen? Kasi mabunga ka. Hindi ka puputulin. Kaya mga kapatid at mga magulang, ito po, paalala sa atin, sapagkat ang Panginoon ay malapit na babalik. Tignan po ninyo rito. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Nandito tayo parati, nakaupo. Pumapasok tayo sa simbahan ng Panginoon. Pero, minsan hindi po natin naisip, baka meron po tayong minalabagan na isa. Amen? Ngayon pala yung pagsamba natin, hindi kinalugdan ng Panginoon. Hindi na isang kautusan ng Panginoon, inalabagan po natin. Ginaganap mo sa lingkod ng Santiago, ginaganap mo yung buong kautusan, yung 10, nilalabagan mo naman ng isa. Magiging makasalanan ka sa basahin po natin. Santiago, chapter 2, verse 10. Ganito pong sabi ng Bible. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa mga. Tingnan mo rin. Kaya yung salita ng Panginoon hindi po magbibigis. Kaya mga kapatid, sabi po kanina, isa man ay walang matuwid ang sabi po ng Panginoon sa isang taong mayaman na binata. Mayroon lamang isang matuwid, ang Diyos. Ito po ang matuwid. Yung aral ng Panginoon, napakatuwid. Ito pong aral ng Panginoon, pinangangaral. Upang ito po, sabi po ng Timoteo, 3:16. Ano ba sabi doon? Ang kasulatan ay pinanulugan ng Panginoon.
mapapakinabangan naman ito sa pagsansala, sa pagsaway, nako, sa pagsaway, sa ito daw po natin. Yung kasulatan ng mga kapatid, pinagsasaway ito, kung tayo po ay lumilipo. Ang kasulatan, pwedeng ikaw ay tumuwi kung ito po ay pakikinggan mo at ito ay pinamumuhay mo at ito po ay sinusunod mo. Amen? Tignan po ninyo, sapagkat ang sinuman gumaganap ng buong kautusan at gayon may nagistisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen? Kaya, kumisan mga kapatid tayo po lahat, bilang mga tao, ikakasal tayo. Pero, ang ibig sabihin doon, nandun ka na lang, hindi, magsisi tayo. Amen? Amen po ba? Kinakailangan marunong tayo magsisi. Kinakailangan marunong tayo magpakumbaba sa tumanggap sa atin, inalis yung kasalanan natin, pagkatapos inuulit po natin ang kasalanan. Ayaw ng Panginoon na parating mong binabalik-balikan yung kasalanan. Parang nagiging aso na tayo, kapag gano'n. Amen? Tignan ko rin yung aso. Kapag nagsuka yan. Pagkatapos mga kapatid, kakainin muli. Amen? Nagkasala ka ng muli. Nagsisi ka. Pinatawaran ka na ng Panginoon, pagkatapos bumabalik ka doon. Napakahirap mga kapatid. Tignan ko rin. Apocalypse chapter 22, verse 15. Ganito mong sabi. Nasa labas ang mga aso, at ang mga manggagawal, at ang mga mapakipi, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapanyamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat pag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Tignan po ninyo. Amen? Aso, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagiging sinungaling sa harapan ng Panginoon, yung katotohanan ng mga kapatid at mga inililisang mo ito, ang katotohanan ay matuwi, nagiging makasalanan tayo. Ganyan po. Amen? Yung 10 kautusan, sabi po rito, kapag daw po nilabagan mo isa, nagiging makasalanan tayo sa lahat. Amen? Kaya, mga kapatid, nais ng Panginoon sa bawat sa atin, itinutuwid tayo ng Panginoon sa ating paglilingkod. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating mga ginagawa. Wala po tayo may tatago sa Kanya. Amen? Mas dami meron kang lihing ngayon, wala nakakaalam, hindi nakakaalam ni brother, si sister, pero mayroon po nakakaalam ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, walang lihim na hindi may tatago, na hindi makakayag sa ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. At ang Diyos ay hindi sinungaling. At ang Diyos ng kaayusan. Kinakailangan sa ng Panginoon kung tayo po ay andang sumunod sa Kanya. Tayo po daw po ay magpakatuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Wala na po nag-amen. Hindi po bisido. Palakpakan po natin isang ng Diyos. Tignan po rin ang kasalanan. Ang kasalanan, mga kapatid at mga magulang, kung minsan, tinitignan mo lang yan. Natutukso ka. Pagkatapos mo natukso, mga kapatid at mga magulang, pag natukso ka, mga kapatid, naikayat ka ng masamang pita na yung laman. Yan na po ang mangyayari. Santiago 1, chapter 1, verse 14 hanggang 16. Ganito mo sabi ang Bible. Kung di ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masasamang pita at nahihikaya. Tingnan po ninyo. Ayan po ba? Kung minsan mga kapalikot mamang natutukso ka muna. Pagkatapos mo natukso mga kapalikot mamang ang nangyayari, ihihila ka ng sarili mong masamang pita at
Nahihikayat ka na. Amen? Amen po ba? Bakit ko nagawa? Kanina nandito ako. Tinitignan-tignan ko, natukso ako. Nahiga ako, nahihikayat ako. Mga kapatid ko, mga tignan ko rin yun. 15. Kung magkakaroon ang kaalayan kung may paglili ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Tingnan po ninyo. Ayaw po ng Panginoon. Kapag natutukso ka, tinitignan mo, magpigit ka. Manalangin ka sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Natutukso ako. At nahihila ako ng sarili ko. Amen? Pagkatapos, tutulungan ka ng Panginoon. Kapag nangyari, ayan, no? Hindi ka nanalangin. Yung sarili mo, ginawa mo. Ang nangyari, yan po. Amen? Ang nangyari, tignan po rin nyo. Kung magkagayon ang kaalayan, kung may pagli ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kasalanan. Yung binasa po natin kanina, na po, yung pakikipid, kapag kasi pakikipid, dalaga at binata. Amen? Yan po. Kapag sinabi pangangalan niya, mayroon kang asawa, nagpag-asawa ka ng iba, pangangalan niya po yun. At dito mga kapatid ko, mga magulang, kapag tinanggilig mo yan, nabuhay ka sa ganyan, nawala ka ng buhay, dumating ang Panginoon, isipin mo, meron ka bang mamanayin sa karya ng Diyos? Kung di ato, ang ibibigay ng Panginoon. Hebreo 13:4. Tignan po ninyo. Ano po yung talatang ito? Hebreo 13:4. Tignan po ninyo. Maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa at huwag nawang magkatumis, tingnan po ninyo, magkatumis ang igaan sapagkat ang mga mapakyapi at ang mga mapangalo niya ay pawang aaturan ng Diyos. Mga kapatid, napakasakit po. Pero ito, mga kapatid, kinakailangan po tayo na huwag tumangkil sa ganyan. Wala tayong kapag-pag-asa. Inaasahan lang po natin yung kaparusahan ng Panginoon. Iniintay natin mga kapatid ko, mga magulang yung kaparusahan. Amen? Ito po ang katanungan. Bakit? Hebreo 10:26-27, ganito po. Tingnan po niyo. Kapag yan ay nag-iintay ka sa Panginoon, wala kang iniintay. Kundi sinasadyang kasalanan. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating tinanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang ay natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27. Kundi isang kakilakilabot na pag-iintay sa pag-uukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway ng Diyos. Marami tayong mapag-apag-asa. Amen? Ngayon pa lamang mga kapatid, wari ng Panginoon, sumuko ka na sa Panginoon. Tayo po yung mga salari ko. Tayo po, kumbaga, sa pulis, mga kapatid ko, mayroon ginawang kasalanan. Amen? Ginawa mo ang kasalanan, ang sabi ng pulis, sumuko ka na. Itaas mo yung dalawang kamay mo. Amen? Ano ibig sabihin, nakataas yung isa. Yung isa, nandito. Amen? Ayaw mo sumuko.
Kaya sabi ng Panginoon, anak, isuko mo. Sumuko ka sa akin. Amen? Ano po sabi ng 1 John? 1:9? Ang Panginoon, mga kapalikot, mga magulang, matuwid ang Diyos. Matuwid ang Diyos ang sabi ng Panginoon. Ipakilala mo ang iyong kasalanan. Bakit? Ang Diyos ay hindi liko. Basahin po natin. 1 John 9. Kung ipaayag mo, kung pinaayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Tingnan po nito. Hindi ko po tayo linisin ka ng Panginoon sa kalikuhan. Amen? Kung isusuko mo ang iyong sarili. Mga kapatid ko, mga magulang, tayo po bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan mga kapatid, wala po tayong pinipili sa araw ng Diyos. Huwag tayo magkakaroon ng mga hati ng ating mga tinga. Napakaganda ng mga araw ni Brate. Pinangangaral niya doon, puro encourage. Amen? Biyaya! Kaligtasan. Nakakalala yung kaligtasan po natin dyan. Amen? Kinakailangan ipakilala po natin na tayo ay nakakakuha ng mga bagay niyan. Mga kapatid ko at mga magulang, isuko po natin. Isuko po natin ang ating sarili. Tinuulit ko po, isa man ang sabi ng Panginoon, ay walang matuloy. Tayo po natin nagkakasala. Pero kinakailangan, hindi po intentional. Hindi sila sadyang kasalanan. Nagkakasala ka na hindi mo na sinasadya. Yan, pagsisihin mo sa Panginoon. Dahil nakasala ka pa mo. Nakasala ka. Okay. Amen? Kaya mga kapatid ko, mga magulang, napakabuti pong Diyos. Kaya dito mga kapatid, kung sino man sa atin nagtitiis ng tukso, tinitignan-tignan mo. Pagkatapos, itinitiis mo sa iyong sarili. Hindi ka natutukso. Sabi ng Panginoon ay mapalad ka. Amen? Nagtitiis ka. Dito po sa Santiago, chapter 1, verse 12, ganito pong sabi ng Bible. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya ay tatanggap ng puno ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisilbi sa kanya. Tingnan po ninyo, nagtitiis ka ng tukso. Hindi mo ito ginagawa. Titiis mo ang sarili. Nais mong sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tingnan po ninyo. Sapagkat pagkasubok, ang ibig sabihin, hindi ka natukso. Pagkasubok, mga kapatid, mga magulang, ikaw ay tatanggap ng puno ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisisi. Last verse. Yung last verse, mga kapatid, mga magulang, mga duwa tayo, mga pinili ng Panginoon, tayo po'y nagiging mayaman sa paningin ng Panginoon kung tayo po'y nagsisitupad sa salita ng Panginoon. Santiago, chapter 2, verse 5, ganito nung sabi ng Bible. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga duha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yan po. Sila po ay nagsisitubad sa Panginoon. Sila mga duha na pinili ng Panginoon. Sila po mga kapatid ko, mga magulang ay nagiging mayaman sa kanila ng Panginoon, mas naman sa mga tao, ay sila yung mga duha. Hindi kumakain. Mas naman sa
Ang sabi mo dito, mayayaman sa mananampalataya at mga tapat mana ng kaharian na pinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kapag ikaw ay nag-iibig sa Panginoon, sumusunod ka sa Diyos. Amen? Amen po ba? Inaantok na po wala kayo na po. Nakikinig ba tayo po mga kapatid sa mga salita ng Panginoon? Magsabi, praise the Lord. Tumigil ka na tatay po. Amen? Titigil din po ako mga kapatid sa tulong po ng Panginoon. Ito po mga kapatid, tignan po ninyo. Ano po sinabi ng Panginoon? Kanina yung mga ligo ay di sila magmamanang kari ng Diyos, sabi ng Panginoon. Pero dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, Digin ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukas sa liputan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen? Ang mga tumutupad sa ating pinagmamahal ng Panginoon, magsabi, praise the Lord! Ba? Wala po katang tumutupad na po. Parang hindi ata sa atin po ipinili ng Panginoon. Nako, sabi ng Panginoon, pinili ng Panginoon yung mga duka. Pagkatapos sabi ko po sa inyo, tayo po tumutupad sa salita ng Panginoon, magsabi praise the Lord, wala nang praise the Lord. Amen. Isa pa po. Sino po ang gustong magmamakarya ng Diyos magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Yun po. Gusto nila magmamakarya ng Diyos. Ang tanong po dito mga kapatid, talas-tasin yung mga utos sa ng Panginoon. Amen? Natatalastas natin ang mga utos. Pero sabi ng Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi ninyo sinusunod ang ating mga utos. Amen. Ganun po sabi ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Pagkatapos Panginoon, tumatawag tayo sa Panginoon, maging yung magnanakaw, yung mga sinungaling, lahat ng mga gumagawa ng mga karungan-tuman, tumatawag sa Panginoon. Pero, ano po sabi ng Panginoon? Hindi lang, ang sabi ng Panginoon, tumatawag sa akin, Diyos ko, lumiwari ang langit, tanan ng kinukali. Diyan mo nga ng tutubo, ikaw lamang at yung barbo. Amen? Kahit pastor ka man, kapag hindi ka tumutubad sa salita ng Panginoon, magagawa ka ng Panginoon, hindi ka tumutubad, nakikiloko ka mga kapatid at mga magulang. Wala kang inaasahan. Kapag ikaw ay namatay, o kung dumating ang Panginoon, hindi ka nagsisi sa mga gawa ng kalikuan. Amen? Walang isinto dito. Ang ibig sabihin, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, maging yung matuwid, ang sabi ng Bible, bagya na makaliligtas. Paano ba ang mga hindi tumatalima sa mga utos ng Diyos? Saan kaya magsisiyano? Amen? Aharap po tayo sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng matatakasan ng Panginoon. Gumawa ng kasamaan, gumawa ka ng matuwid, aharap ka sa Diyos. Amen? Importante dito mga kapatid ko, mga magulang, nagkasala ka, marunong ka magsisi sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandiyan ka sa kasalanan, isuko mo yan, maaari makakalag ka sa kasalanan, maaari matutupad ang sabi ng Panginoon na ikaw ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Nais ng mga anak ng Diyos, mga kapatid ng Panginoon, yung kanyang mga anak nandoon sa kalikuan, na sila po'y natataligan, na sila'y gustong kalagin ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. Upang sa pagsunod nila mga kapatid at mga magulang sa kanilang paglilingkod sa pinakamamahal ng Panginoon, habang naghihintay sila sa Panginoon, meron ng kapag-pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Napakabuti po ang Panginoon. Huwag natin siya sabihin ng makasalanan, si brother, si sister. Totoo ang kasalanan. Hindi natin alam yung araw ng bukas. Sa araw ng bukas, ikaw na matuwid ngayon, sin may liko. Nagkataon,
Ikaw ang matuwid, naging ligo ka. Yung ligo ay naging matuwid, nagkabalik ka. Amen? Kaya mga kapatid, nais ng Panginoon, kaawahan po natin ang bawat isa. Nais ng Panginoon na tayo po walang pinagmamalakis sa paningin ng Panginoon. Amen? Nais ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, hindi tayo gaya ng parasyon na lang sa Panginoon. Hindi ako kagaya ng taong manlulupig. Amen? Hindi ako kagaya ng taong to mapantaya. Nais ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, marunong tayo magpakabuga sa harapan ng Diyos. Marunong natin tanggapin ang ating pagkakamali. Yan po ang nais ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Parang pampapungin siya na ng Diyos. Mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo namin. Ginagamit naman po kami ng Diyos. Huwag kayong magalit. Amen? Kung ngayon, nasambit naman namin sa mga labi, mga kapatid, isipin po natin, napakalaki pala pag-ibig sa akin ng Diyos. Upang yung mga lingkod kong gawa, itinituwid ako ng Panginoon. Amen? Ayaw ng Panginoon na mabuhay ako sa kalingkuhan. Nais ng Panginoon na mabuhay ako ayon sa malinis na gabi na sumusunod